Sa isang tahimik na baryo kumakalat ang hindi maipaliwanag na epidemya. Isang karumaldumal na sumpang kayang pasukin ng sinuman. Nagdudulot ito ng pagkabulok at tiyak na kamatayan. Damay ang lahat ng may buhay. Sino ang maglalakas loob na pigilan ito? Gayong ang kamatayan ay hindi pa ang pinakamalupit na katapusan. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang Argentinian suspense horror movie na pinamagatang When Evil Lurks. Cuidamos para que no se nos muera. Sa simula ng pelikula, narinig ng magkapatid na Pedro at Jimmy ang mga putok ng baril na nagmumula sa kalapit na kakahuyan. Kinaumagahan, kinuha nila ang kanilang mga rifle at nagpunta sa kakahuyan upang mag-imbestiga. Doon nakita nila ang bangkay ng isang tao at kalahati na lang ng kanyang katawan ang natitira. Natuklasan ni Pedro ang isang mapa sa loob ng bag at gumagamit ito ng shortcut patungo sa bahay ni Maria Elena at nakita rin nila ang kopya ng ID ni Maria Elena dito. Pareho silang pumunta sa bahay ni Maria Elena at sinabi sa kanya ang kanilang natuklasan at tinanong siya kung may hinihintay siya. Sinabi ni Maria na hinihintay nila siya upang tapusin ang kanyang anak na si Uriel. Pumasok si Pedro sa silid upang tingnan si Uriel at natigilan sa nakita. Ibinunyag ng kapatid ni Uriel na siya ay sinapian at nabubulok na sa loob ng mahabang panahon. Pareho silang nagtungo sa istasyon ng pulisya, ngunit ang superintendent ay tumangging tanggapin na si Uriel ay may sapi at sinabing hindi nila ito obligasyon. Nagalit si Pedro nang marinig ito at ipinaalam sa superintendent na natuklasan nila ang putol-putol na katawan ng cleaner na pinadala ng ministeryo. Sinabi ng superintendent na mayroong protokol para sa mga kasong tulad nito at hiniling sa kanila na gawin ang anumang nais nilang gawin. Pagkatapos nito, nakipagkita sila kay Ruiz at sinabihan siya tungkol dito. At maging ang mga pulis at ang alkalde ay walang ginagawa tungkol dito. Hiniling pa nilang huwag magsalita, kung hindi mamarkahan ang bayan na ghost town. Ibinahagi ni Ruiz na nawala ang kanyang 4 na aso noong isang buwan at sinabi nila na ang presensya ng mga sumasaping ito ay tila nakakaapekto sa parehong mga hayop at mga namatay na tao. Iminungkahi ni Pedro ang ideya na ibenta ang kanilang mga ari-arian at umalis bago ito kumalat. Gayunpaman, sinabi ni Ruiz na ito ay isang setup ng estado dahil gusto nila ang kanyang lupain at iyon ang dahilan kung bakit nila inabandona ang mga ito. Nang gabing iyon, galit na pumunta si Ruiz sa bahay ni Maria at babarilin na sana niya si Uriel, ngunit hiniling ni Maria na huwag niyang tapusin ng ganoon ang kasamaan. Kung hindi, kukunin ng kasamaan ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Sinabi niya na dapat itong gawin ng isang propesyonal. Tinuya pa ni Uriel si Ruiz na wakasan ang kanyang buhay bago niya sapian ang sanggol sa loob ng asawa ni Ruiz na si Jimena. Kinabukasan dumating si Jimena kasama sina Pedro at Jimmy. Sinabi ni Pedro kay Ruiz na kailangan nilang umalis. Ngunit iginiit ni Ruiz na dapat si Uriel ang umalis at kailangan nilang dalhin siya sa pinakamalayo hanggat maaari. Desidido si Ruiz at iginiit na gagawin niya ito ng mag-isa dahil ang bulok ay dapat alisin sa kanyang lupain bago mabulok ang iba. Nagpasya sina Pedro at Jimmy na samahan si Ruiz at binalot nila siya ng kumot, isinakay sa truck at umalis. Nang makarating sa 300 kilometrong layo mula sa kanilang nayon, si Pedro ay nagmungkahi na mag-drive pa ng karagdagang 100 kilometro. Naniniwala si Ruiz na tama ang ginawa nila at habang nag-uusap, muntik nang masagasaan ni Ruiz ang isang batang lalaki sa kalsada. Huminto sila sa isang lokasyon upang iwanan si Uriel, ngunit sa kanilang pagkabigla, nang suriin ni Ruiz ang truck, wala na si Uriel sa loob. Iminungkahi ni Pedro na dapat silang bumalik at hanapin si Uriel. Gayunpaman, nagpasya si Ruiz na tapos na ito at iginiit na hindi na nila ito problema. Kinaumagahan, inalerto ni Jimena si Ruiz na ang isa sa kanilang mga kambing ay sinapian. Siya ay mabilis na pumasok at bumalik na may dalang baril at balak tapusin ang kambing. Nakiusap si Jimena sa kanya na huwag gumamit ng baril, ngunit inutusan niya itong umatras. Lumapit sa kanya ang kambing at inilagay nito ang ulo sa harap ng baril at binaril ni Ruiz. Gayunpaman, biglang hinataw ni Jimena si Ruiz gamit ang isang palakol na nagresulta sa kanyang pagkamatay at kasunod nito, tinapos ang kanyang sariling buhay. Sa gabing iyon, binisita ng kapatid ni Uriel sina Jimmy at Pedro at ipinaalam sa kanila
na si Ruiz at ang kanyang asawa ay namatay at ang kanyang ina ay kasalukuyang nawawala. Ipinahayag niya na nagkamali sila sa pagkuha kay Uriel at tinanong kung maaari siyang manatili sa kanila dahil ayaw niyang bumalik ng mag-isa. Pinahintulutan siya ni Pedro na manatili sa saddle room pero kinuha ang kanyang revolver at inutusan siyang umalis kapag sumikat na ang araw. Bago tumuloy, pinayuhan niya ang mga ito na huwag gumamit ng mga dekuryenteng ilaw dahil ang mga anino nito ay inaakit ang kasamaan. Kinaumagahan, nagpasya ang magkapatid na umalis sa bayan at dalhin ang kanilang pamilya para tumakas sa ligtas na lugar. Ibinaba ni Jimmy si Pedro sa bahay ng kanyang dating asawang si Sabrina at umalis upang sunduin ang kanilang nanay. Hiniling ni Pedro sa asawa ni Sabrina na si Leonardo na gisingin si Sabrina at ang mga anak at kumuha ng damit para sa kanya at sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, dumating si Sabrina at nagulat nang makitang walang damit si Pedro at hinikayat siyang umalis. Sinubukan ni Pedro na linawin ang sitwasyon at ang kanyang pangangailangan para sa damit. Pagkatapos nito ay sinunog niya ang kanyang dating damit at sinubukang kumbinsihin silang lahat na kailangan nang umalis dahil may bulok sa bayan. Gayunpaman, naramdaman ni Sabrina na nagsisinungaling siya at narito siya para gantihan siya. Habang sila ay nagtatalo, ang aso ng pamilya ay marahas na umatake kay Leonardo at sa anak ni Sabrina na si Vicky. Ipinaalam ni Santino kay Leonardo na kinagat ni Roger si Vicky at sa pagyuko niya para suriin ang sitwasyon, hinila ni Roger si Vicky palabas ng bahay. Hinabol ni Leonardo at Pedro ang aso ngunit nang hindi nila ito mahanap, umuwi sila. Nagsimulang bumalik si Leonardo dala ang kanyang baril. Ngunit binalaan siya ni Pedro laban sa paggamit ng baril. Ipinaliwanag na maaaring hindi siya makatagpo ng aso, kundi isang demonyo. Pagkatapos ay pumunta si Pedro sa pulisya at sinabi sa kanila ang tungkol sa pag-atake ng aso. Sinabi sa kanya ng inspektor na alam niyang hindi siya makakalapit sa kanyang dating asawa, ngunit sinabihan siya ni Pedro na huwag barilin ang aso at umalis doon. Gayunpaman, nakarinig siya ng putok ng baril at natuklasan na binaril ni Leonardo ang aso. Sa pagbabalik ni Pedro kay Sabrina, nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakabalik na ang kanyang anak na hindi nasaktan. Pero ang nakakagulat, ipinaalam ni Vicky kay Sabrina na darating ang kanilang ama sa kanyang sasakyan upang patayin siya. Samantala, kinuha ni Pedro ang kotse ni Sabrina nang hindi nagpapaalam at sa pag-alis niya, nasaksihan ang pagsagasa ni Leonardo kay Sabrina. Nagpatuloy si Pedro sa pagmamaneho palayo sa pinangyarihan at nang magkamalay si Leonardo, nakita niya si Vicky na sumasayaw. Pagkatapos kunin ni Pedro si Jimmy at ang kanilang ina, ang pamilya ay umalis sa bayan. Habang naglalakbay, tinanong ni Jimmy ang kanilang ina kung may kakilala siya o nakatagpo ng sinapian. Hiniling sa kanya ni Santino na ipaliwanag kung ano ang sapi, kung saan ipinaliwanag niya na ito ay isang nilalang na pumapasok sa katawan ng isang tao at ginagamit ito bilang isang sisidlan para sa sarili nitong kapakanan. Sinabi rin niya sa kanya na merong 7 tuntunin na dapat sundin at tandaan kapag may sapi para hindi sila pumasok sa kanilang isipan at gawin ang mga bagay na gusto nilang gawin. Huwag gumamit ng mga dekuryenteng ilaw. Huwag lumapit sa mga hayop. Huwag kumuha ng anumang bagay na malapit sa kanila. Huwag mo silang saktan at isang napakahalagang tuntunin, huwag kailanman sabihin ang pangalan nito at huwag barilin ang may sapi. Sa isang nakakagulat na pangyayari, tumawag si Sabrina sa telepono ng ina ni Pedro at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maibalik ang kanyang mga anak. Sumagot si Pedro na ang mga bata ay mas mabuti sa kanya. Binanggit niya na alam niya ang lokasyon nito at balak niyang puntahan ang kanyang mga anak. Si Pedro na hindi makapaniwala ay nagsabi sa kanya na nasaksihan niya ang kanyang pagkamatay at itinapon ang telepono sa isang tabi at nilinaw na ang tawag ay hindi maaaring mula kay Sabrina. Ginabayan siya ni Jimmy sa isang babaeng nagngangalang Mirta na nagpaliwanag na walang kuryente ngunit may puwang para sa lahat. Gayunpaman, pinilit ni Pedro na pumunta sa lungsod. Pinayuhan siya ni Jimmy na magpahinga muna at binanggit din na kailangang linisan si Jair. Ngayon ay napilitan silang manatili at sinabi ni Mirta na ang bata ay parang may sapi. Ipinaalam sa kanya ni Jimmy na siya ay autistic at nagtanong kung nakatagpo na siya ng isang tunay na may sapi. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat sa bahay ni Mirta, nagpahinga sina Pedro at Jair sa sasakyan.
Dumating si Sabrina upang kunin si Santino at nakita ng ina ni Pedro at Jimmy si Sabrina, ngunit groggy siya sa sleeping pills. Ipinaliwanag ni Sabrina na siya ay dumating para sa kanyang mga anak at nilayon na dalhin sila sa isang lugar kung saan sila ay ligtas mula sa kapahamakan. Pagkaraan ng ilang oras, nilapitan ni Jimmy si Pedro at nagsabing parang may mali. Nagmadali silang pumasok at ipinaliwanag ng kanilang ina na nakita niya si Sabrina ngunit hindi siya iyon. Pumasok si Pedro sa silid at natuklasan si Santino na hawak ni Sabrina. Ipinaliwanag niya na dumating siya para sa kanyang mga anak at pagkatapos ay tumalon mula sa balkonahe. Nagmadaling bumaba si Pedro ngunit nawala si Sabrina. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jair na nasa kotse pa rin. Dumating si Jimmy at ipinaalam sa kanya ni Mirta na ang demonyo ay nasa loob ni Jair. Hiniling niya kay Jimmy na suriin ang mga kamay at paa ni Jair at ipinaliwanag na may demonyong pumasok sa kanyang isipan. Sa mga autistic na individual, maaari silang pumasok sa kanilang katawan ngunit nahihirapang kontrolin ang kanilang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali nang umuwi si Pedro, sinabi niya sa kanila na ang ikapitong tuntunin ay huwag matakot mamatay. Ipinaliwanag niya na hindi niya masusundan ang kanyang anak dahil ang kanyang takot na mawala siya ay nagbibigay kapangyarihan sa demonyo. Ipinaalam niya sa kanila na dapat nilang hanapin ang bulok na individual at tapusin ito upang maiwasan ang pagsilang ng halimaw. Nilinaw niya na ang kanilang nasaksihan ay ang proseso ng panganganak. Bago sila umalis, binalaan ni Mirta si Jimmy na patay ang mga ilaw ng bayan. Pinutol nila ang kuryente at nag-activate ng protocol kaya dapat silang mag-ingat at iwasan ang paggamit ng anumang ilaw. Pagkatapos ay nagsimula si Jimmy sa isang misyon upang hanapin si Sabrina habang sina Mirta at Pedro ay nagtakda upang hanapin si Uriel sa kanilang pagsisikap na wakasan ang pagkalat ng demonyo. Sa gitna ng kanilang misyon, sinabi niya kay Pedro na ang kanyang asawa ay isang pastol at nagpapatakbo sila ng simbahan ngunit sila ay mga manloloko. Ang unang may sapi na individual sa Buenos Aires ay nagpakita sa kanilang simbahan. Noong una, inakala nilang ito ay artista na inupahan nila hanggang sa sinukahan niya ang lahat. Ibinuga ang mga piraso ng pamilyang kinain niya ng nakaraang gabi. Noon ang mga kobra, ang mga monghe na nagturo sa kanila kung paano labanan ang mga sinapian bago sila ganap na isilang, ay dumating sa bayan. Nagsimulang dumami ang mga ambush at hindi nakakagulat na napatay nila ang cleaner. Ito ang dahilan kung bakit naging lihim ang lahat. Samantala, nadatnan ni Jimmy si Sabrina na naglalakad sa kalsada. Sa kanyang pagkabigla nasaksihan niyang pinatay nito si Santino at nilalamon ang kanyang utak. Dahil sa galit at emosyon, walang habas na sinagasaan niya ito at hindi sinasadyang nabangga sa isang puno. Sa kabilang banda, sinabi ni Pedro kay Mirta na kailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Sinabi ni Mirta na malamang siya ay naroon sa rural school dahil ang kasamaan ay gusto ng mga bata at ang mga bata ay tulad ng kasamaan. At habang sila ay nagpapatuloy, nakita natin ang kumot ni Uriel na nakasabit sa isang alambre. Pagkaraan ng ilang sandali nang magkamalay si Jimmy, nalaman niyang buhay pa si Sabrina at binanggit niya na sinabi nito sa kanya na mahal niya siya. Samantala, si Lola, nakasama ni Jair sa bahay ni Mirta, ay nabigla nang makita si Jair na naglalakad ng maayos at malinaw na nagsasalita. Sa paaralan, tinanong ni Pedro si Mirta kung paano niya nalaman na hindi pa huli ang lahat. Siya ay tumugon na ang unang nilalamon ng kasamaan kapag ito ay ipinanganak ay ang tunog ng kalikasan at ang mga ibon at mga kuliglig ay humuhuni pa rin. Pinagmasdan ni na Pedro at Mirta ang ilang batang nakaupo sa silid-aralan. Pumasok sila sa silid-aralan ngunit natuklasan ni Mirta na lahat sila ay sinapian kaya mabilis siyang lumabas at ipinaalam kay Pedro na hindi nila sila matutulungan. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang batang lalaki na papalapit sa kanila. Nilapitan ni Pedro ang bata at tinanong kung may kilala siyang nasugatan o nasaktan sa malapit. Gayunpaman, ang bata ay nananatiling tahimik at nagpatuloy sa paaralan. Ikinagalit ito ni Pedro at sinabi niya kay Mirta na pagsasalitain niya ang batang iyon kahit anong mangyari. Lumabas ang bata at tinanong si Pedro kung hinahanap niya si Uriel. Ipinaalam niya kay Pedro na si Uriel ay nasa bahay ni Teacher Cortez. At nang tanungin ni Mirta kung maaari silang samahan ng bata, siya ay tumanggi at umalis. Habang naghahanda si Pedro na umalis, binalaan siya ni Mirta na baka ito ay isang bitag
Sa sandaling iyon, isang batang babae ang lumapit sa kanila at ibinunyag na ang naunang impormasyon ay hindi totoo. Sinabi niya na si Uriel ay talagang nasa kanyang bahay dahil ang kanyang ama ay nais na tulungan at pagalingin siya. Nagalit si Pedro at tinulak ang babae at sinimulang salakayin. Sa gitna ng kaguluhan, nilinaw ni Mirta na nasa lugar na ito si Uriel. Nililihis lang sila dahil andito sila. Natuklasan nila ang dalawang walang buhay na katawan sa ilalim ng entablado ng auditorium at ipinahayag ni Mirta na hindi pa niya nasaksihan ang anumang bagay na tulad nito dati. Tinanong ni Pedro kung ang mga bata ang may gawa nito at sinagot niya na ang mga individual na ito ay hindi na mga bata. Inutusan niya itong kunin ang kanyang mga gamit at ipinahiwatig na maaaring matagpuan si Uriel doon. Nang simulan ni Pedro ang paglansag sa entablado upang ilabas si Uriel, inihanda ni Mirta ang mga kagamitan sa pagpatay ng demonyo. Sa wakas natuklasan ni Pedro na nakatago si Uriel sa ilalim ng isang patay na katawan at hiniling ni Uriel sa kanya na wakasan ang kanyang buhay. Sinabi ni Mirta kay Pedro na ang tanging paraan upang tapusin siya ay sa pamamagitan ng paggamit ng tamang kagamitan at inutusan siyang ilabas si Uriel dahil kailangan niyang makita ang kanyang batok. Dahil medyo mabigat si Uriel, nahirapan si Pedro na buhatin siya at iminungkahi ng batang babae na mayroong palakol sa opisina ng direktor. Nag-alinlangan si Mirta sa kanya ngunit dahil sa pagkainip ni Pedro, pumasok siya sa opisina at desperadong sumigaw si Mirta na huwag siyang iwan. Gayunpaman, sa sandaling mapagtanto ni Pedro na ito ay isang bitag, ikinulong siya ng mga bata sa loob ng opisina at mula roon, nasindak siyang nanonood habang tinatapos ng mga bata ang buhay ni Mirta at hinihila siya palayo. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas si Pedro mula sa nakalak na opisina at nakitang nalansag ang mga kagamitan. Dahil sa galit, tinapos niya ang buhay ni Uriel gamit ang isang piraso ng sirang kagamitan. Gayunpaman, huli na para pigilan ang panganganak. Ipinanganak ang demonyo sa loob ni Uriel at inalis ang walang buhay na katawan at humarap kay Pedro. Ang bagong panganak na demonyo ay tinuya si Pedro sa pamamagitan ng di pagpatay sa kanya at pagkatapos ay lumakad sa ilalim ng araw na sinusundan ng mga bata. Umuwi sina Pedro, Jimmy at Jair. At nang pumunta si Jimmy sa saddle room, nahanap niya ang may sapi na kapatid ni Uriel na nagsabi sa kanya na tinapos niya ang orihinal na cleaner, 4 na araw na ang nakakaraan. Inihayag din niya ang ginawa niya sa kanyang ina nung nakaraang gabi at pinanggit na ang ina ni Jimmy ay nagdusa ng parehong kapalaran. Sa loob, pinakain ni Pedro si Jair ng sorbetes ngunit nagsimula siyang mabulunan at inubo ang buhok ng ina ni Pedro at ang kanyang kwintas na naposes din pala at nagpanggap na autistic. Si Pedro ay lumabas at nalugmok sa kalungkutan na nawala ang lahat maliban kay Jimmy. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.